Alright, so guys, no, let's continue the part 2. This is again Professor Vincent Torre Bongolan. Okay, so ito po yung plot twist na kailangan nating pag-aralan maigi. Kung inyong natatandaan, noong 2024 State of the Nation Address ni Pangulong President ni Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos ay ipinagmalaki nga po nito na mayroon na raw 5,500 ang natapos na flood control projects. And kung inyong makikita po, no, kung mai-imagine po ninyo yung kanyang pagsasalita, he is very proud and loud, no? Later on the same year ay eto na nga ang dating DPWH Secretary na si Manuel Bonoan ay dinagdagan pa itong kasiyahan ng Pangulo sa pagsasabi na 9,800 finished flood control projects na daw. Imagine mga kaibigan, 9,800 finished flood control projects. So, pagkatapos po ng kanilang mga pahayag, pagkatapos po ng SONA, dumating po ang mga kalamidad. Umulan, bumagyo, at nakikita natin yung patuloy na pagbaha sa malaking bahagi ng ating bansa. Particularly dito po sa Luzon. Talaga namang konting ulan lang ay bumabaha kaagad. So dito po nagkaroon ng maraming tanong ang mga netizens. Nasaan ang flood control projects? So sa mga tanong po ng mga netizens, nananatiling tahimik ang Malacanang. They never mentioned the flood control projects. Hindi rin po ito nababanggit ni Press Secretary and the Undersecretary of the PCO, Attorney Claire Castro. So talagang iniisip natin, wala. So balikan natin yung 19th Congress. At specific tayo, no, doon sa interpellation, no, doon sa privilege speech ni Bernadette Herrera, ni Congresswoman Bernadette Herrera. Ang sabi niya kay Congresswoman Stella Kimbo, noong nakaraang SONA ng Pangulo, marami siyang binanggit na mga flood control projects na naging matagumpay at naitayo na. Pero sa kabila ng mga flood control projects na ito, patuloy na bumabaha ang malaking bahagi sa ating bansa. Anyari? Ganyan po yung naging sagot o tanong ni Congresswoman Herrera. Ang sagot po ni Stella Kimbo ay nagkaroon ng pagbabago. So sa makatwid, wala pong maipakitang proyekto. Walang maipakitang flood control projects na naitayo at nagawa. So, 19th Congress pa lang, mga kaibigan, maingay na ang flood control projects na ito. Right after the State of the Nation address of the President. Subalit, tahimik ang Pangulo. Hindi natin siya narinig magsalita. Wala rin po siyang mga podcast. Walang ingay. Natila baga walang alam. Totoo bang na wala nga ba siyang alam? So ang nangyari, the President waited 2025 for his State of the Nation address. And dito kunwari, nagalit, nalungkot, upset, gigil na gigil. At sabi nga niya, mahiya naman kayo. Yung lahat na lang ng uri ng pagkadismaya, nabanggit na niya. So kung ating babasahin yung kanyang mukha, yung kanyang pagsasalita, para saan? Para ano? At sabihin mong nagagalit ka, nalulungkot ka, very upset ka, meron ka pang tinatawag na mahiya naman kayo, para saan? Para ba ipakita na inosente ka, wala kang alam bilang Pangulo? Ako nga na isang ordinaryong mamamayan lamang ay aware sa nangyayari. Alam ang sitwasyon. Kapag umuulan, kaunting ulan lamang, baha kaagad.
Ikaw pa kaya na isang presidente? Napakarami mong mga secretaries, napakarami mong mga cabinet officials. Wala kang alam? Hindi mo nakikita? Hindi ba nagre-report sa iyo itong mga dipunggal na mga opisyal ng pamahalaan? Wala bang report at wala kang masabi? So ano ang purpose? Bakit kailangan mo ipakita sa taong bayan na ikaw ay galit na? 'Di ba? So gusto mo bang iligtas ang iyong sarili? Dahil alam mong ikaw ay involved dito, mahal na Pangulo. And this can be used against you. Bilang Chief Executive, bilang Commander-in-Chief, hawak mo, under your supervision ang DPWH. At dahil siguro patong-patong na yung mga nangyayari, maaari kasing gamitin ito laban sa'yo for the impeachment. Di ba? For the impeachment, maaari itong gamitin sa'yo. So para hindi magkaroon ng idea ang mga private citizen na katulad ko, para hindi kami makapag-file ng impeachment complaint against you, kailangan mong ipakita sa taong bayan na kunwari galit ka sa korupsyon. Galit ka dito sa mga nangyayaring ito sa flood control projects. So balikan lang natin mga kaibigan. Ano-ano ba itong mga krimen na maaaring ilink sa flood control projects na ito na maaaring gamitin laban sa Pangulo? Siyempre, plunder. Dahil sabi nga ni Congressman Jinky Beatrix Luistro, if it's more than 50 million and above, o 500 million o 50 million and above, that's plunder. So, magkano ba ang involved sa nawawalang pera sa kaban ng bayan na napunta sa unprogrammed malversation of public funds? So, kitang-kita natin kung paano ninyo pinaglaruan ang budget sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Tinanggalan ng budget ang Department of Education o binawasan. Binawasan din o tinanggalan ng pondo ang PhilHealth, Malasakit Center, Poor Peace, Land Bank, Development Bank of the Philippines, SSS, GSIS, at iba pang ahensya ng pamahalaan, inilipat sa National Treasury. Those are malversation of public funds, and this could lead to what we call economic sabotage. Crimes against humanity, sapagkat ano ang magiging epekto ng malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan? Maaaring mapahamak ang maraming Pilipino dahil sa pagbaha. Take the case of what happened in Tarlac City when the two young boy na nalunod sa isang irigasyon or creek dahil sa baha. Buti na lamang at sila ay nailigtas. So, yung epekto po ng pagbaha, malaki po yung masasamang maidulot nito sa ating mga kababayan. So, that could lead to crimes against humanity. Dahil systematic ang ginawang pagnanakaw, maayos na proseso ng pagnanakaw. Bukod sa DPWH, nandyan yung mga ayuda, AKAP, AIX, MAIP, TUPAD, ano pa? Those are crimes against humanity. Graft and corruption, falsification of documents, kagaya nga po ng ipinakita ng mga resource persons na kung paano nila kinukuha, kung paano pumipirma ang mga ahensya ng pamahalaan kaugnay po sa paglalabas ng pondo sa DPWH. Ang pamimeki po ng mga ID para lamang makapaglaro sa casino at hindi makilala. Those are falsification. And of course, bribery. Kinakailangang bayaran ng iba't ibang ahensya para manahimik. Kinakailangang bayaran ng ilan sa mga kongresista para ipagtanggol ang House Speaker. It is obvious na kinakailangang bayaran ang 215 congressmen plus 25 para lamang ma-impeach si BP Sara.
DPWH is part and under the executive branch of the government. DPWH is clearly under the President's supervision and the President watch. Tapos wala kang alam sa iyong nasasakupan. The President ordered to conduct an investigation. Para saan? Ano nga ba ang dahilan? Kung alam mo nga mismo ang tungkol sa korupsyon na ito, bakit kinakailangan magsagawa ng investigasyon? Bakit kinakailangan pang magkaroon ng investigasyon kung meron ka namang nalalaman? Why not name names and directly file a case against those who are involved? Take the case of the former President Rodrigo Roa Duterte. Nang inireport po sa kanya ng Presidential Anti-Corruption Commission yung mga kongresistang involved, yung mga opisyales ng DPWH, mga senador, yung iba pa nga po doon ay mula sa PDP laban. Yung iba doon ay mula sa kampo po ni Senator Alan Peter Cayetano. So, noong panahon po ni Duterte, walang ligtas. Wala pong malakas sa kanya. Wala pong kaalyado. Kapag nakagawa ka ng hindi maganda at hindi tama, lalo na ang pagnanakaw, may kalalagyan ka. Pero ikaw, mahal na Pangulo, wala kang pinangalanang kongresista o senador na involved when it is obvious kung saan nanggagaling ang pondo, when it is obvious based from the statements of the witnesses, based from the contractors. But President Marcos, you are such a big difference with Duterte. So a media reporter asked the names of the politician involved. Ano po ang sagot ninyo, mahal na Pangulo? Wala na bang investigative journalism ngayon? So ano po ang implication po nito? Ano po yung nais ninyong i-imply dito? Inuutusan mo ang mga journalist na mag-imbestiga, na sila yung bahalang maghanap at kumilala sa mga involved na mga congressmen and senators? So anong dahilan? Ayaw mong magpangalan dahil ayaw mong magbumirang sa iyo ang sisi. Kapag itong mga kongresistang ito o mga senador na ito ay pumalag. No, hindi ka kasi katulad ni dating Pangulong Duterte. Walang kinatatakutan. So, pinaiimbestigahan ang anomalya sa flood control projects. At ito nga ay inumpisahan na ng dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Attorney Rodante Marcoleta. So, sa umpisa pa lang, alam naman na natin, no, pasabog kaagad at naungkat na ang maraming mga katotohanan. Nalaman na natin ang ilan sa mga involved personalities, mga engineers sa DPWH, congressmen, at nadamay pa nga dito, nabanggit pa nga dito ni Curly Descaya ang pangalan ni Martin Romualdez at ni Saldico. Isang bagay na pinakaiingatan marahil ng Pangulo na mabanggit at madamay sa isyong ito ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. So sa pagkakaungkat at pagkakatumbok kina Romualdez at Saldico, naalala ko tuloy yung isang pahayag ni BP Sara noon. Ang budget ay hawak lamang ng dalawang tao. Ito ay sina Martin Romualdez at Saldico. Naalala ko rin yung sinabi ni BP Sara kaugnay sa budget ng DepEd. Merong humihingi sa kanya, merong congressman na lumapit sa kanya o pumunta sa kanyang opisina at hinihingi yung porsyento para sa kanila. Pero hindi nga po pumayag ang Vice Presidente. Kaya nangyari, nang sumunod na fiscal year, ay ginawang triple ang pondo ng Vice Presidente ng DepEd. Para nang sa gayon, ang kukuhanin lang for example ay kung ang budget ng Pangulo ay 5 million, ginawang 15 million para yung 10 million makuha nila. Pero hindi po pumayag ang Pangulo. Bakit? Kasi kung yun ang inilagay na pondo sa opisina po ng DepEd,
mahihirapan po siyang i-liquidate yung 15 million kung sakali. Kasi kung ibibigay niya ito dun sa congressman, so ang kaya lamang niyang may liquidate dito, syempre yung 5 million. So ganun po yun. So hindi pumayag si VP Sara. Dahil nga dawit ang House Speaker at si Saldico, marami ang kinabahan sa direksyon na ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Rodante Marcoleta. Bakit? Kasi very objective, walang kinikilingan at wala pong pinoprotektahan ang direksyon po ni Senator Rodante Marcoleta. Tamaan ang dapat tamaan, mabanggit ang dapat mabanggit. So, maaaring mas marami pa kasi ang mga senador, ang mga congressman na mai-involve at lalabas, no? O maaaring madamay. Siyempre, kasama na rito ang Pangulo bilang Chief Executive, bilang hepe ng Executive Branch of the Government, kung saan ay hawak nga po niya ang DPWH. So, imposible po na hindi rito madadamay ang Pangulo. So, to stop and to change the direction ng investigasyon, pinalitan nga po ang Senate President. Pumalit po si Senator Tito Soto at bumaba sa pwesto si Chis Escudero. So, siyempre, kasama na po dito yung pagpapalit po sa iba't ibang mga committee. Okay, so sa chairmanship at nakuha nga po ni Senator Panfilo Lacson ang Senate Blue Ribbon Committee. Pagkatapos po ng pahayag ng mga diskaya at na-involve nga po, nabanggit nga po nila sina House Speaker Martin Romualdez at Saldico. Sabi po ng Pangulo, huwag kaagad basta-basta maniniwala sa mga naging pahayag ng mga diskaya. Ano po ang implication nito? Ano po ang ibig sabihin nito? Para sa akin, isa po itong cover-up o pagtatakip ng Pangulo at dapat po ay mawala sa kwentong ito ng korupsyon sina House Speaker Martin Romualdez at si Saldico. Dapat maprotektahan ang dalawang ito. So, para mangyari po ito, mga kaibigan, kinakailangang mapasinungalingan ang naging pahayag ng mga diskaya. Kinakailangang lumabas sa publiko, marinig ng taong bayan na sinungaling ang mga diskaya. And so they invited the Diskaya and Bryce Hernandez sa pagdinig po ng TRICOM. Ang layunin na nakikita ko dito, mga kaibigan, sabi ko nga ay dapat maging sinungaling ang mga diskaya. Dapat magmukha silang sinungaling at gumagawa ng kwento. At eto nga, pinagsalita nila si Bryce Hernandez, ang engineer, district engineer ng Bulacan. At dito po ay pinasinungalingan nga po niya ang naging sagot ni Curly Diskaya kay Senator Jinggoy Estrada. So ano po ang tanong ni Jinggoy Estrada kay Curly Diskaya? Meron bang involved na senador? Ang sagot po ni Curly Diskaya, wala po, Your Honor. So that means to say, wala daw senador na involved. So nagbiro pa nga po si Senator Rodante Marcoleta kay Senator Jinggoy, oh, ligtas ka na. Pero dahil nga sa pagsasalita nitong si Bryce Hernandez, ay dito po nabanggit si Jinggoy Estrada at si Joel Villanueva. Sabi nga po ni Bryce Hernandez, hindi po totoo yung sinabi sa Senado na walang involved na senador. In fact, naglabas pa nga po o naglapag ng 355 million si Senator Jinggoy Estrada na mariin naman pong pinasinungalingan ng senador. So it was Bryce Hernandez's statement over Diskaya. Di ba? So ang layunin po ng naging pahayag ni Bryce Hernandez ay para pasinungalingan, no? Ang naging pahayag ni Curly Diskaya. Then Vico Soto appear in the Congress. The same goal, gawing sinungaling ang mga Diskaya. It was no doubt in Vico Soto's performance. Wala po tayong doubt sa performance po ni Mayor Vico Soto ng Pasig. He won by landslide
which clearly shows na mahal po siya ng kanyang constituents at ng maraming Pilipino, hindi lamang po dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Dahil nga po sa performance po ni Vico Sotto, hinangaan siya at umingay nga po yung mga, alam nyo na, yung pagkagusto ng maraming Pilipino na maaari daw siyang tumakbo on a national level. So dahil sa kanyang koneksyon at karisma sa taong bayan, dahil sa kanyang magandang ipinakitang performance sa Pasig City, ay maaaring ginagamit po dito si Vico Sotto ng kanyang tiyuhin na si Senate President Tito Sotto, who is clearly shown na nakikipagtulungan kay House Speaker Martin Romualdez. Kasi mga kaibigan, kung ako lamang yung tatanungin at kung si Senator Tito Sotto lamang din po naman ang magsasalita at kumbaga magpapasinungaling kina Diskaya, hindi ako maniniwala, no? Hindi ako maniniwala kahit ilang beses pa siyang magsalita. So, not because na hindi ako Tito Sotto, pero yun kasi yung nakikita ko. Wala ako nakikitang credibility from Tito Sotto. So, para mas marami po yung manood, mas marami po yung makinig, mas marami po yung maniwala, ay kinakailangang mag-appear sa kamera si Vico Sotto.